Isa pong masaklap na balita ito mga sangkay. Mga gulay po sa ating mga market, tumataas na rin daw ang presyo. Nako, talagang kamot ulo po dito ang ating mga kababayan. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na lagi pong sumusuporta. At andito lagi nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ito na nga guys, mga sangkay. Nako, talagang kakamot ulo po kayo sa ating vlog ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy, i-subscribe nyo po muna itong ating channel sa mga hindi pa po nagsasubscribe. Sa ibaba po ng video na to, itong napapanood nyo mismo, no, may makikita po kayong subscribe button dyan. Pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So ito, mag-usapan po natin. Mag-react po tayo sa balitang ito mga sangkay. Presyo ng gulay sa Benguet patuloy pang tataas dahil sa pag-ulan di umano. Ngayon mga sangkay, may bigas na napakataas, no, ng presyo. At ito naman, gulay na naman. Nagmahal naman ng higit 20 pesos at posible pang lalong tumaas ang presyo ng gulay sa Benguet dahil sa pag-ulan. Nasa frontline ng... So sana, no? Sana itong hanggang Benguet lang. Paano pag... Nako, yan po yung aabangan natin. Kasi ngayon nga lang, yung presyo po ng kamatis sa buong I think, the whole Philippines, no? Triple po ang itinaas. Ngayon, mga sangkay, mukhang nag-uumpisa sa Benguet na naman. Balitang yan, si Camille Samonte. Pabugso-bugso ang malakas na ulan dito sa Baguio City dahil sa hanging habagat. Sinamahan pa yan ng malakas na hangin. Ang resulta, makapal na fog sa malaking bahagi ng lungsod. Grabe, no? Ito po ngayon yung... Well, mas pa tayo eh. Mas mapalad pa po tayo sa kaysa sa ibang bansa eh. Kasi sa ibang bansa talaga, heat wave, kapag dinaanan naman po sila ng ulan, grabe rin pong... In China, mga sangkay, nakaraan, dinaanan po ng bagyo, talagang winash out po yung mga syudad eh. Yung mga sasakyan talagang inaanod eh. Ganun din po sa Florida, doon po sa sa US. Talagang grabe po yung hagupit ng ng bagyo. At hindi na po natin i-vlog mga sangkay, pero grabe pong disaster na naganap. Kapag may heat wave naman sa Europe at kahit saang lugar, matindi din. Marami na po ang pumanaw dahil sa heat wave, hindi po kinaya ang init ng panahon. Pero dito sa Pilipinas, mga sangkay, nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Pero itong mga nararanasan natin pag-ulan, hindi pa po ito yung tipong extreme na katulad po ng ibang mga bansa. No? At ito pa lang, mga sangkay, dapat na po natin ipagpasalamat sa ating Panginoon dahil kahit tapano, sinasalba ang ating bansa sa matitinding kalamidad. Kapag natataong tumigil ang ulan, nagputol ng ilang puno sa Burnham Park para hindi makapaminsala. Sa kabila ng masamang panahon, tuloy ang selebrasyon ng 114th Baguio Charter Anniversary ngayong araw. Pero indoor na lang ang programa. Kinansela na rin ang ilang aktibidad para sa kaligtasan ng publiko. Maging ang night market na madalas sa puntahan ng mga turista, sarado muna. Dahil sa prone sa pagbaha at landslide ang Baguio, hinikayat ng mga otoridad ang ilang residente na maghanda sa paglikas. Sakaling magtuloy-tuloy at lumakas ang pag-ulan, nakahanda na rin ng mga evacuation center. Nabigyan naman ng mga patnubay, mga advisories. Hindi lang naman ata sa Baguio yung may matinding pag-ulan. Dito nga sa Metro Manila, talagang nililikas sa po yung iba. Kailan lang mga sangkay yung Barangay Tatalon. Marami po sa mga taga doon ay inilikas dahil nga po mabilis tumaas ang tubig. Ito po yung problema natin sa ating bansa, especially sa mga syudad na malalaki like Metro Manila. Dito kasi sa Metro Manila, mga sangkay, hindi sana ganito yan kung nasunod ang plano ni former President Ferdinand Marcos, yung spillway
Yun po yung underground, para po siyang underground river na gawa lamang. No, doon po lalabas lahat ng mga tubig at hindi na po aapaw dito sa kalupaan. Kaya nga lang mga sangkay, pagpasok po ni, alam nyo na yun, biglang after Ferdinand Marcos, wala na. Nakalimutan na po. Ewan ko lang kung kailan matutuloy yan, mga sangkay. Kasi wala pong ibang solution sa Metro Manila kundi yun lamang. Yung mga pagbaha, hindi masusolusyonan yan ng mga mga tapal-tapal lang na mga proyekto. Kailangan dyan yung higanting project. Like flood control project. Okay? Yung mga giant flood control project na nang sa ganon, hindi lamang po basta maibsan, kundi talaga, mawalan ng pagbaha ang Metro Manila. Yung ating mga kababayan through their barangay. Kasi nga ang objective natin dito, halimbawa sa mga identified talaga natin na flood prone o kaya landslide prone, ang advice sa kanila is to preemptively evacuate. Yan. Ginagawa naman nila, actually naka-open yung ating, dito ngayon is our central evacuation area. Ayan. So open naman siya. Sa Benguet, itinatali na ni Jason ng mahigpit ang mga plastic tunnels na ito para hindi masira ng pag-uulan ang kanyang mga pananim na strawberry. Yan din ang problema, no? Ito din ang problema dito sa Pilipinas, mga sangkay, since daanan po tayo ng bagyo. Pag may hagupit ng mga di ba? May mga pag-ulan na matitindi, ang unang napipinsala yung mga pananim ng mga magsasaka natin, yung mga magigiting po nating farmers. Hindi lamang po sa Benguet, kundi sa buong Pilipinas. Lalo na po yung Visayas na ginagawa pong kalsada nitong mga malalaking bagyo na pumapasok sa ating bansa. No? So, yan po talaga yung unang apektado Yung mga magsasaka po natin na naghirap po silang magtanim ng mga gulay para po maging pangkabuhayan po nila, maibenta po sa market. Tapos, mga sangkay, dadaanan lamang po ng, uulanin lamang, babahain lamang. Ay, nako. 3 buwan pa raw kasi ang aantayin bago ito mamunga. Halos lahat kami rito napinsala ang mga pananim dito sa swamp. Grabe. Wala sa mga pananim namin nakaligtas. Kaya ang pag-asa na lang namin kung makaligtas yung mga pananim namin mula sa pag-uulan. Dahil sa masamang panahon, nananatiling mataas ang presyo ng mga gulay sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Okay. So sa Benguet, tumataas yung gulay. Ibig sabihin, mga sangkay, ilalabas po yan papuntang Metro Manila. Diba? Sa iba pang mga probinsya. Sa madaling sabi, tataas din po yung presyo ng mga gulay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Wala. Ang sabi, ang dahilan, di umano, sabi po ng mga nagbebenta nitong gulay ay ang pag-ulan na nakakasira sa mga pananim. Parang ang saklap, no? Mataas yung presyo ng bigas, mataas yung presyo ng kamatis, tataas pa yung presyo ng halos lahat ng gulay sa palengke. Ay, nako. Ano na lang, guys? Mantika na lang. Naranasan nyo na bang ano tawag dito? Ulam ng mantika at asin. Siyempre, naranasan po natin yan. 3 hanggang 25 pesos ang itinaas ng patatas. Yan po, mga sangkay. Patatas, karot, sayote, repolyo. Ay, nako. August 29, September 1. So, ayan, makikita po natin yung pagtaas, no? Grabe. Karot at sayote sa nakalipas lang na 3 araw. Wala namang paggalaw sa presyo ng repolyo. Pero di raw malabong masundan pa ang taas presyo sa iba pang highland vegetables. Ayan na, hindi daw malabo mga sangkay. Ano na tayo? Umpisahan na po natin magdasal. Para po hindi po tayo abutin ng ganitong klaseng problema. Kasi mataas na nga po yung ibang mga gulay, mataas pa po yung presyo ng kamatis, mataas pa yung bigas kasi tinatago po nitong mga hoarder,
mga negosyante na wala sa ayos. Ewan ko ba anong nangyayari sa Pilipinas? Ang dami po talagang oportunista eh. Yung mga magugulang. Instead na tulungan ang bansa natin na hindi maghikaos, ginugulangan para lumaki ang kita. So, sa mga negosyante dyan, wag naman sana ganun. Buong Pilipinas yung nahihirapan, especially yung bigas na yan. Ewan ko anong plano dyan. Sana nga po, may mabigat po dyan na talagang banat yung pamahalaan natin nang sa ganun. Kabahan naman po itong mga lokong nagtatago ng mga produkto natin. Yes, that will be filled something in a month or 2 months pa ito. We Patay tayo dyan. actually monitor that every day kasi makita mo mataas ngayon kasi kukunti. When you ask the volume, konti yung volume na nadadalang gulay ngayon sa Bagpisi. Dala nga ng maraming nasira, kaya mataas ang presyo niya. Nako. Nagbabalita mula sa front. Nako. So, yan, mga sanggay. Pagdasal po natin na hindi po ito mangyari talaga sa buong Pilipinas. Itong pagtaas ng halos lahat na nagtataasan no? My goodness, ano ba ang nangyayari sa ating bansa? I think, kailangan po talaga natin ipagdasal ang Pilipinas dahil nga po, pataas po yung cost of living sa ating bansa. Yung presyo ng mga bilihin, bayarin sa tubig, kuryente, pamasahe, kamutulo na ay, nako. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? I-comment nyo po sa ibaba. Wala kayo kung ano po inyong komento. Okay, bago po tayo magkalasan, i-subscribe nyo po muna ito. Ito po yung aking isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ganun lamang kadali. So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.